yung Diyos na tumawag sa iyo, Diyos natin yun. gusto kong malaman mo, hindi ka pababayaan kahit Amen. You might fall, you might make mistake, you might fumble, But God will not leave you. you may be confused. Kasi kapatid, baka masobra ng layo, sobra ng lalim, hindi mo na siya makita. Gusto kong sabihin sa iyo, kapatid, bagamat hindi mo siya nakikita, nandiyan ang tatay mo, nakakapit pa rin sa tali, hindi ka niya binibitawan. Amen. Hallelujah. Po natin. Sino pa excited na sa salita ng Diyos? Pakitaas po ang kamay. Palakpakan natin ang Lord. Amen. Familiar po ba kayo sa ipapakita ko mga pictures? Ayan po, ayan. Baka meron kayo niyan, pahiram naman. Magsha-shopping ako mamaya. Opo. And maybe some of you have those. Opo. Hindi ko na itataas. Hindi ko na ipatataas po sa inyo. Hindi naman yung credit card. Opo. So ano bang ginagawa niyan sa ating pong buhay? Anyone? Opo, parang interactive ano po. Bakit ka merong ganyan yung mga advantage card? Diba? Reward card. Bakit ba may ganyan mga kapatid? What do they make? Anong epekto nito sa atin? Gusto nila kasi babalik tayo sa kanila. Tama po ba yun? Para may points. Alam niyo po ba, nakabili ako ng TV box ng libre dahil dyan. dumami po ang aking points. And what does it make us? Ano pa ang gusto nilang gawin sa atin? Gusto nila ang ating loyalty. Opo. At ito po pag-aaralan po natin about loyalty. At sabi nga po ni Zig Ziglar, the foundation stones for a balanced success are honesty, character, integrity, faith, love, and Loyalty. hindi daw pwedeng mawawala yan. Amen. Opo, in order for all of us to be successful in life at lumalim ka pa sa ano man ang ginagawa mo, ay you need loyalty. At sa ating po pag-aaralan ngayon, well, this is the Lenten season. In this 1 week, ang huling linggo po ng ating Panginoong Jesus ay punong-puno po ng mga aral. And I will be reading in Mark chapter 12, verse 12 to 17. We will be dissecting this verse in the binoculars of loyalty. Pakisabi sa katabi, loyalty. Loyalty. Iyan po. At ito po ay around Martes o Miyerkules Santo na po ito. Opo. At yung pag-aaralan po natin. And this is where Jesus was teaching the people, groups of people, and then how they reacted and how Jesus answered. Maybe you are familiar with these verses. So babasahin ko po. But as I have told you, we will be looking at the lens of loyalty, and may God bless us today. Mark chapter 12, verse 12 to 17. Then the chief priests, the teachers of the law, and the elders looked for a way to arrest him, Jesus, because they knew he had spoken the parable against them. He was teaching a parable, pero ito ang basa po nila. But they were afraid of the crowd, so they left him and went away. Then, in verse 13, later, they sent some of the Pharisees and Herodians to Jesus to catch him in his words. Please take note of the things that are being highlighted. Verse 14, they came to him and said, here's the conversation, "Teacher, we know that you are a man of integrity. You aren't swayed by others because you pay no attention to who they are, but you teach the way of God in accordance with the truth. Is it right to pay the imperial tax to Caesar or not?" Medyo familiar kayo dyan, ano po? Yes. Verse 15, "Should we pay or shouldn't we?" But Jesus knew their hypocrisy. "Why are you trying to trap me?" He asked. Sinabi na. "Bring me a denarius." Naghanap ng coin. Bigyan mo akong coin. "Let me look at it." And in verse 16, they brought the coin, and he asked them, "Whose image is this? And whose inscription?" Jesus.
Caesar's, they replied. Then Jesus said to them, give back to Caesar what is Caesar's, and to God what is God's. And they were amazed at him. We will be looking through the lens of loyalty. And as we move on, let me entitle this message, Tol. Tol, ano po ibig sabihin nito? This is the Lenten season. These are the tests of Lent. I may not be able to finish this, so pwede po tayo may continuation on the next time that I'm going to preach. Please bow down your head and close your eyes as we come into the presence of the Lord. Father God, we come to you in faith. We know that you are here. True enough, Lord God. Even the weather that we have today is a test of our endurance over the heat. Turuan mo kami ngayon, Panginoon. In the Lenten season, there are tests that you have experienced. But teach us today how you overcame it, Lord God. Bless us all, Lord, today. May this be your message. This we pray in Jesus' name. And everyone say, Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah! Sige po, tuloy-tuloy po tayo. Ano po ba itong pag-aaralan natin? It's about loyalty. What is the meaning of loyalty? It means allegiance or devotion. Yun po, makikita po natin. Pinasimple ko na lamang po. There are loyalty to a person, loyalty to an organization, or loyalty to an idea. Pwede gano'n. Pero hindi yan ang pag-aaralan natin. Para malinaw, ang pag-aaralan natin, loyalty to God. Loyalty to God. Tatanungin natin, am I loyal? Diba? Loyal ba ako sa Panginoon Diyos? Para po maintindihan po natin ng lahat. Let me show you the characters that we are talking about in the verse. There are the chief priests, the teachers of the law, the Pharisees, and the Herodians. Kanina binasa po natin yan. Opo. And let me just describe these people, the chief priests. They want to bring back the worship, but they want it on the traditional way. Ulitin ko, they want to bring back the worship. Do we worship? Amen. Gusto nila ang mga chief priests sa panahon ni Jesus Christ, gusto nilang ibalik ang pagsamba, pero gusto nila yung pamamaraan nila. Opo. The teachers of the law. The teachers of the law, what are they doing? They make the law. God has made His law, but in that land, they are making more laws, making it difficult for people to live. Kasi sa lahat, binabantayan ka. In fact, sabi nga po sa komentary, bawat taon may kanya-kanyang law. Maaaring ang law dito sa bayan na to, sa barangay na to, hindi applicable sa barangay na ito. Minsan nangyayari po sa atin yan. Ano po? And this is the teachers of the law. And who else? The Pharisees. Some commentators, papapansin po natin, iba yung chief priest na kausap ni Jesus. Pagdating sa next verse, may Pharisees siyang kausap. And the commentary said, why were they the ones who talked to Jesus that time? Because they are actually not from Jerusalem. Those Pharisees came from Galilee, where Jesus lived for more than 2 years, at sinundan po si Jesus Christ doon sa Jerusalem para hanapan siya ng mali. Sumunod pa po sila doon. Biruin yun, ano po? And then who are these Herodians? From the word itself, they are the teachers and the priests who wants to keep Herod in power. They know that Jesus was the teacher and He is the king. Pero ang mga Herodians, sabi niya, gusto namin si Herod ang king. Ayaw namin ikaw. Di po ba? Ito po yung mga taong ito. And let me just make this clear. Saan po sila nag-uusap-usap? Doon sa temple. Let me make this clear again. Sila po ay mga pinili ng Diyos. Malinaw po ba yun? They're all Jewish people kasi hindi sila mapupunta doon sa Jewish temple if they are not Jewish. Amen po ba yun? So malinaw, hindi po ako sumisigaw, nililinaw ko lamang po ito. Iisa po ang kanilang templo. Sila'y pinili ng Diyos, tinawag ng Diyos, ngayon, nasan ang loyalty? Hindi po ba? They have lost loyalty actually to God. Iba-iba na po ang kanilang gusto. In fact, when God made the promises to them, even in the time of wilderness, God made them the law.
gave them the law. At ito po ang sabi sa Deuteronomy chapter 6 verse 3 to 4. If you want to be blessed, sabi niya, therefore, hear, O Israel, be careful to observe it, the law, the promises, that it may be well with you, that you may multiply greatly as the Lord, God of your fathers has promised you a land flowing with milk and honey. May pangako ang Diyos. Kapag sinunod mo ang kanyang batas, pag sinunod mo ang kanyang mga sinasabi sa iyo, sabi dito ang pangako ng Panginoon Diyos, pagpapalain kita. In other words, pag naging tapat ka sa lahat ng mga sinasabi ko, pagpapalain kita. Now, here's the next verse, in verse 4. Hear, O Israel, the Lord our God, our Lord is one. Pagpapalain kita, pag nananatili kayong iisa. Amen po ba doon? Palakpakan na natin ang Panginoon. And here's one thing, unless you find yourself loyal to your faith, you can never grow. Malinaw po ba yun? Nung ako po yung unang na born again, talagang niyayakap ko ang Bible. Talagang nag-i-enjoy ako, born again ako, ang sarap-sarap, di po ba? Yung naramdaman ko yung pag-ibig ng Diyos, ganun ka ba kapag nung ikaw ay unang tumanggap sa Panginoon Diyos? Naranasan mo ba yun yung may nag-share sa'yo ng gospel na intindihan mo, ang ganito pa na ako kamahal ni Lord. Bible pa uso nun, di pa yung mga nasa cellphone. Talagang gusto ko niyayakap ko ang Bible, pagtulog ko kasama ko ang Bible. Di po ba? Bakit? Kasi ramdam ko mahal ako ni Lord. Di ba? Pero hindi, simula pa lang yun. Sa totoo lang. You need to exercise loyalty to your faith. Para maintindihan mo kung gaano kalayo ang mararating mo. Amen po ba yan? Amen. Now, bago po natin palalimin ito, tingnan po muna natin, how can loyalty be lost? Paano ba nawawala ang loyalty? Marahil ikaw ay matagal na tumanggap sa Panginoon, marahil ikaw ay bagong Kristiyano, gusto sabihin sa'yo ng Panginoon, kinakailangan maging loyal ka sa Diyos. Huwag kang maging boss. Huwag ka daw maging boss. How can loyalty be lost? I have made this acronym BOSS. Ano daw po? How can loyalty be lost? Number 1, if you have this bad habit. Naging Kristiyano ka, di ba? Pero hanggang doon na lang yung pagiging born again mo, hanggang doon na lang. Hindi mo na naging habit ang mga bagay na gusto ng Diyos. Hindi ka nagpe-pray. Minsan ka lang nag-pray nung tinanggap mo si Jesus bilang Lord and Savior. Nakakalungkot naman, hindi ka nagpe-pray, di ba? Minsan nahihiya pa tayo mag-pray. Diba? Hindi mo naging habit ang mag-pray. Or maybe, ikaw ay tumanggap sa Panginoon pero hindi ka naman nag-grow, hindi ka naman nagpalalim, hindi ka umattend sa mga gawain. Wala kang C2S. Wala kang Bible study. Hindi mo binuksan ang sarili mo sa mga gawain para po sa Panginoon Diyos. Habits. Ang hirap po mga kapatid kapag you are being taken out of your old habit and you are not replacing it with a good habit. Amen po ba yun? Ang hirap-hirap po nito. Kaya nga naman kung ikaw ay kabataan at ikaw po ay bagong born again or maybe anyone else, sikapin mo kapatid, ikaw ay maka-attend sa mga gawain. Why? Because this is a good habit. It will help your loyalty to God. Kung makikita ka ngayon ng Panginoon Diyos, lagi po natin prayer, datnan mo kaming tapat na naglilingkod sa iyo. Amen. Amen po ba yun? Palakpakan natin ng Panginoon. Kaya nga po, akin lang po isi-segue po, promote ko lamang po, hindi lamang po paglinggo, mayroon po tayong mga gawain na kagaya nito. Alam niyo po, dito po sa may bandang Manggahan, dito po sa may M-Hub, shoutout nga sa mga kabataan dyan, nandito ba yung mga kabataan? Okay po? Mga young professional, sige, palakpakan natin ng Panginoon. Ano po ba ito? Opo, hindi po ito simbahan, ito po yung restaurant. Salamat po kasi po may nagbubukas pong mga establishment po sa amin. Ano po? And isa lamang po ang gusto ng mga kabataan natin dito. Magpahayag ng pag-ibig ng Diyos sa kalye. At salamat po sa may-ari po ng restaurant na ito. Why? Kasi po every Thursday, 6 o'clock in the evening, meron na po tayong gawain doon at pwede pong pumunta ang lahat ng mga young professionals. Palakpakan po natin ang Panginoon. Opo, ayun na po ang picture natin.
Okay po, every 6 p.m. ang pangalan po ng restaurant ay Explosive Burger. Hindi po ako nagpo-promote. Pag pumasok kayo, libre. Pag umorder, Libre order. tagal nyo mag-pick up. Libre ang pag-order. Hindi, pag pumasok libre. Ang order. Pag pumasok, libre. Yun lang po. Maganda po ito. May sound system na sila. Pwede magkantahan. It's a different type of fellowship. Opo. Basta pag pumasok, libre. Next, how can loyalty be lost? Opportunities. Opportunities. Opportunity is good. Tama naman yun. Gusto natin maraming opportunities. Opo. But then, alam niyo po, nasanay mga kabataan po ngayon na kapag nakakita ng mga opportunities, nakikita po natin sa kanila, uy, maganda trabaho dito, maganda offer dito. Di mo ba? Magandang binibigay dito, maganda bigayan dito, di mo ba? Sometimes the opportunities will not make you grow if you are always grabbing for that. Ito po ang ating pong data, average length of time spent in a job by a generation. Tingnan mo kung anong generation ka. Sigurado ako, hindi ako baby boomer. Okay, so alam nyo na. Hindi rin naman ako millennial. Pero tingnan po natin na yung time span ng mga nagtatrabaho, actually medyo mahaba-haba pa nga ito. Yung mga Gen Z, mga bagong graduate, 2 years and 3 months lang sa trabaho. Mga millennials, 2 years and 9 months, hindi pa lang maabot ng 3 taon. Di po ba? Mga Gen, ayan, dyan ako. Gen X, 5 years, hindi naman, yung nagtrabaho naman ako, mahaba-haba naman yun po. Mga baby boomers, 8 years. What's the point? Nasanay po ang mga young generation po natin kung saan maganda ang offer, doon ako. Di po ba? Uy, okay doon. At maging sa buhay. Ang hirap nito mga kapatid kapag naging ugali mo na po ito. Hindi ka lalalim, nawawalan po tayo ng loyalty. Opo. There's something wrong with your character if opportunity controls your loyalty. Do you agree with that? Ang hirap kapag lagi may opportunity, di ba? Lagi doon ako. Di ba? Lagi may pagkakataon dito ako. Huwag naman sana yun sa mga mag-boyfriend at girlfriend. Ang hirap naman. Alam mo, mahal naman kita. Ang ganda-ganda mo hanggang nakilala ko siya. Ang hirap. Huwag naman mong gagawin niya, kapatid. Hindi mo ba? Di ba? Nung naniligaw ko, susungkitin ko ang langit. Susungkitin ko ang mga bituin. At yung ikukwintas ko sa iyo ang buwan. Nakakita lang ng iba. May bago ka lang pa Facebook chat, biglang nag-iba na. Wow, huwag naman po ganyan. Sabi mo sa katabi mo, huwag ganun. Loyalty. Sa family nagbanggit kanina, maganda kasi yung aircon sa kabilang church. Pero alam niyo po, when you are in the Lord, maximize that opportunity kasi mas makikilala mo ang Panginoon Diyos. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. What else? Another thing, how can loyalty be lost? Selfish motives. Selfish motives. Sabihin nyo, ang opposite niyan, unselfish motives. Alam niyo po, tayo tinuturuan dito para maging selfless. This church is teaching us to be selfless. Uunahin ng iba, saka na ako. Selfish motives. Balikan po natin yung verse in Mark chapter 12, verse 12 to 17. The verse 14. Pansinin po natin, pinakilala ko na sa inyo ang group of people. There are groups of people right there. And this is the dialogue of the Pharisees. Sabi ko po sa inyo, galing sila sa Galilee, pumunta dito, para lang kausapin ng ganito si Kristo. They came to Him and said, Teacher, we know that you are a man of integrity. You aren't swayed by others because you pay no attention to who they are. But you teach the way of God in accordance with the truth. Ang ganda-ganda na. So, totoo lang, pag ikaw ay nakikinig, sabi ko, oo nga. Na-persuade ka na, okay ka, may pinip ako sa iyo Diba? Yun nga lang, pag sabi nito sa susunod, is it right to pay imperial tax to Caesar? Pansinin natin, nasa templo tayo Diba? Nandito tayo sa templo, we're supposed to worship.
Bakit may ganito? What's happening in your mind? Bakit gano'n? Ang ba nakalagay sa isip mo ngayon, kapatid? Iba-iba na nga kayo ng grupo, iba-iba papagusto nyo. Ang kausap ko po dito, yung mga Israelita. Kaya maganda kasi, dinadissect po natin ito. Asan ang loyalty natin? Di ba dapat ang loyalty natin sa Lord? And in this church, kung pupunta po ako dito sa church na ito, hindi po nawawala ang ating passion for the lost souls. Sana magkakaintindihan po tayo dito. Opo, dito sa simbahan ito mga kapatid, ang ating lang pong gusto. Bagamat gumaganda po ang ating simbahan, pinagaganda po ng Diyos ang ating simbahan, hindi po nawawala ang ating puso na abutin ang mga nangangailangan sa labas. Amen? Ito pala pa natin sa Panginoon. Yun lang po tayo, hindi po tayo mawawala doon. Why? Because if we want to remain loyal to the Lord, gugustuhin natin yung gusto ng Panginoon Diyos, lalabas tayo, aabutin natin ang mga nangangailangan ng salvation. Amen? Amen. Palapakan natin ng Panginoon. Minsan, dito sa loob kaya nagkakagulo. Bakit po? Nakakalimutan na ano ba ang gusto ng Panginoon Diyos sa ating lahat. Now, in this church, though we are growing, we are improving, marami pa rin mga simbahan ang talagang naghihikahos. Meron pong mga pastor sa labas, sila yung mga nagse-shepherd ng mga tupa, pero sila po ay walang-wala at nangangailangan. Hindi po ako namamalimos. But then, on April 17, ang ating pong YJ Foundation, they will be starting again a mission in the provinces. Because this is what we do. We are going to the least, the lost, and the last. Sapagkat yung ating pong mga simbahan sa labas, nangangailangan pa rin po ng tulong. Now, I do believe, pag tayo pong lahat ay magtutulungan with this burden, opo, even your prayers will do. Sino po ang aking pong mga binabanggit? Sino po ang pupuntahan ng ating pong mga misyonero? Let me show you this video. And if you want to be part of it, yung pastor, yung nagsalita kanina, pastor po yun. At ang kanya po pinagpapastulan. Titingnan ko yung kumpara dito. They will be walking 5 hours to reach that headquarters. At yung po pupuntahan ng ating po mga misyonero, they will be giving out medical and dental services. Magdadala ng gamot, vitamins, and even groceries. Yung pong dahilan kung bakit po tayo may mga display dyan po. Why? Kasi nakikita po ng ating simbahan, marami pang mga Church of God who are dreaming. Someday, kahit naman kuryente, magkaroon sila. Kung 5 oras silang naglalakad papunta lang sa bayan, naiisip ko ngayon, from the gate up to here, okay pa pala yun? Hindi po ba? Okay pa pala Malapit na yun? yan. So, if you want to reach out to these people, na meron po tayo dyan, siguro gano'n na rin po sa mga nasa further, mga may negosyo rin po dito, if you want to visit the further po, and be a blessing. Kasi po, on the further, darating po yung mga pastor na yan, talagang pupunta sila, magpupumilit sila pumunta just to experience the love of the Lord this coming July. So if you want to be there, pwede ka pumunta sa further, just ask in the lobby. Loyalty. Ganyan nagiging tapat ang simbahan. How can loyalty be lost? If you have this swaying faith. Swaying. Ano ba yung swaying? Diba? Pabago-bago. Diba? Pabago-bago ba yun? Diba? Diba? Saan-saan lang mapaling. Diba? Ang hirap. Pabago-bago. Meron ka ng pananampalataya, hindi mo pa pinagbubuti. Diba? Nasa sayo naman kung gusto mong lumalim. Nasa sayo rin kung gusto mong bumabaw. Nasa sayo kung gusto mong maging intentional. Nasa sayo rin kung gusto mong maging average. Swing. At pagdating sa loyalty, mga kapatid, kung pasinin po natin yung mga tao na kausap ng ating Panginoong Jesus,
They are supposed to be talking about spirituality, the coming King. But they did not recognize it was Jesus who is the King. And they will be asking Jesus about politics, about taxes. Kaya minsan mapapaisip ka rin, ang mga taong ito, bakit ito pinag-uusapan nila? Sa Israel yun, ha? Sa Israel yun. Imbes na pag-usapan, sino ba itong coming king? Ano ba ang ginagawa mo dito? You are a teacher, we want to learn from you. Pero bakit ganon? Ganon ang kanilang pinag-uusapan nila. Pero alam po ninyo, kung meron po akong sasabihin sa inyo, sino bang pinaka-loyal at hindi bumigay sa kanyang pagiging loyal, ito ay walang iba kundi ang Panginoong Yesus. Amen. Let me share to you this story. Let me share to you this story. Si Jesus hindi talaga bumigay. Bakit? Up to the point of death, He will be remaining loyal to His God, to our God. Now, meron po sa isang istorya sa Nepal, opo, maraming mga bundok sa Nepal, and there will be this tourist guide, batang-batang tourist guide, at kanya pong tinutour ang mga hunters, mayayaman na mga hunters. And then while they were walking, sinabi ng mga hunters, sabi niya, "Boy, meron kaming pakukuha sa iyong halaman, kailangan namin yung halaman na yun because it is very rare. Subalit ito ay nasa gilid ng bundok, kailangan mo siyang babain. I know it is challenging, pero gusto sana namin tulungan mo kami. Ikaw ang pinipili namin na bumaba doon para kunin yung halaman." Sa kanilang pag-uusap, sabi po ng mga tourists, ng mga hunters, ibibigay namin lahat ng kailangan mo. We will give you 1 year of your salary. Hindi mo na kailangan magtrabaho ng 1 taon, kunin mo lang yun. Delikado kasi. Lahat ng kailangan mong gamit at gadget, ibibigay namin sa iyo. Magandang tali, di ba? Maraming mga gadget, kukunin mo lang yun. Hindi ka namin pababayaan. Kung gusto mo mga alalay, may aalalay sa iyo. 1 year salary, ibibigay namin sa iyo. Napaisip yung bata. Sa kanyang pag-iisip, ito sinagot niya. Sige po, kukunin ko yung halaman. Pero iba ang kahawak ng tali, hindi kayo. Tatawagin ko kasama ko. Yes. O sige, tawagin mo. Wala siyang tiwala. Tinawag ng bata yung kasama niya. Sino ang kanyang tinawag? Tagahawak ng tali. Walang iba kundi yung kanyang tatay. Amen. Yung tatay. So bababa siya. He will be bravely going down the mountain to get that rare plant. Pero hanggang bumababa siya, alam niya, kampante siya. Nandiyan ang kanyang tatay. Very loyal sa kanya. Hindi siya Ganun din bibitawan. sa buhay natin. Kasi siya yung anak. Mayroon tayong Diyos. So kahit bumaba yun, alam ng bata kung kanino siya magiging tapat. People might tell him things that will make his faith sway. Sasabihin niya, "Oo, okay naman, okay na, sa iyo na ako maniniwala." Pero hindi niya kalilimutan na yung tatay ang mas dapat niyang pagtiwalaan. Amen. And that's loyalty. And that's loyalty. Kahit ano pa ang i-offer ng mundo, opportunities na kayang ibigay ng mundo, hindi niya ipagpapalit yung kanyang katapatan sa kanyang tatay. Tatay niya. Ganun din sa Kasi buhay tatay natin. niya. Diba? Tatay niya yun. Yung Diyos na tumawag sa iyo, Diyos natin yun. gusto kong malaman mo, hindi ka pababayaan kahit Amen. You might fall, you might make mistake, you might fumble, But God will not leave you. you may be confused. Kasi kapatid, baka sobra ng layo, sobra ng lalim, hindi mo na siya makita. Gusto kong sabihin sa iyo, kapatid, bagamat hindi mo siya nakikita, nandyan ang tatay mo, nakakapit pa rin sa tali, hindi ka niya binibitawan. Amen.
Hallelujah! Hallelujah! Loyalty. Ang hinihintay lang ng Diyos sa atin, kapag pa hindi po ako nakikita, magiging tapat ka pa.